Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, Good morning, our early bird. magpupuri sa'yo. Judy and Brenda Rosales, good morning. Madama ang presensya mo. Napaaga tayo ngayon ha. Maawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Buenas noches, Ma'am Bel Guillermo. Malapit ako. Yes, magandang umaga, Ma'am Imelda Marcos, Pabuyo. And we have here Vince Hugot Yala, good morning. And of course kay Uncle Arnel Valeriano and Auntie Elena Valeriano, good morning po sa inyo, Uncle Auntie. And of course kay Sister Janet Apostolero, good morning. Kamusta ka na? Ayan. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Good morning, Ma'am Elsie. Ma'am Elsie Liberato Vitoriano, good morning. Kay Mark Hill Calano, good morning. Of course kay Angelita Tumlao, matamis na ngalan mo. kay Nana Ilay, Jesus, kay Diyos ka Manang Jessie, ng buhay kay ko. Auntie Pasing, dyan po sa Sambuanga. Good morning po sa inyo lahat. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Amen. Yan po ang awitin na inabot sa atin ni Brother Edgar Alonso, na nandyan po sa Sunderland, England. Salamat sa iyo, Brother Edgar Alonso, dyan sa England. And yes, thank you very much for that song, Naririto Ako. At ito naman ang ating pakinggang isa pang awitin, nagagaling din po sa kanya, Tapat Kailan Paman. So, pakinggan po natin. Pakinggan po natin to mga kakape. Tapat Kailan Paman. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala. Amen. Sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinawan.
pagsubok at lumbay, naroon siya't maramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para ba ang daigdig sa'yo'y pumapasa? Lalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Amen. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon Tapat kailan pa man. Amen. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para ba ang daigdig sa'yo'y pumapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Good morning mga Gina Balanay Palon dyan sa Taiwan. Biyaya niya't habag Good morning. sa buhay Peace be with you. ko'y sapat. Of course kay Kuya Rizalito Lopez. Magandang umaga sa iyo, Kuya Lito. And of course kay Ma'am Florence. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Amen. Salamat sa Panginoon. Panginoon Tapat kailan pa man. Ayan po awiting tapat kailan pa man. Salamat sa Panginoon sa awiting ito. Napakaganda, napakinggan, napakasarap sa ating pong tenga at nakakalbes po sa ating pong puso at isipan. Tapat kailan pa man. Yan po ang Panginoong Jesus. Kaya dapat tayo laging nagpapasalamat sa Kanya, mga kape. Mulit-muli, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Magandang hapon po dyan po sa Canada. Magandang oras po dyan. Magandang takip silim. Of course, dyan po sa Toronto. Dyan po sa Ontario. At sa lahat po ng dako ng Canada na inaabot po ng ating pong programang Morning Coffee Devotion. Peace be with you all, mga kakape. And of course, magandang gabi po dyan po sa England. Opo, dyan po sa Kent, England, sa Sunderland, sa London. And of course, isama na rin po natin dito ang Switzerland, Netherlands, dyan po sa Spain, and of course sa Norway. Kahapon yata yun, isang araw, napanood ko sa YouTube yung mga gabi, ay yung mga bayan o mga bansa na halos walang gabi. Halos walang gabi. At dyan po sa Norway, sa part of Canada, and some part of that area na hindi po masyadong dumidilim. Po, pag meron po silang gabi, siguro 5 oras lang, 4 na oras yung gabi. Parang ganon. Meron pang mga buwan na talagang walang gabi sa kanila. Kaya sabi ko, paano kaya sila nakakapagpahinga niyan kung tayo siguro nandun? Siguro wala naman tayo doon. Pero pag tayo nandun, baka lagi tayong hindi tayo matatapos na maghanap kung anong mga dapat gawin. Kasi napakaliwanag pa. Kaya po din po sa Toronto, sabi nila alas 10 ng gabi, meron pang araw. Ganun po sa kanila. Anyway, magandang gabi po. Dyan po sa England at sa lahat dyan. And of course, magandang hapon po dyan po sa San Francisco, California. Magandang oras din po sa Texas. And of course, dyan po sa Taif, Saudi Arabia, KSA. Opo, sa UAE. Magandang madaling araw po sa inyo. O ating gabi, dyan po sa Dubai, sa Daman, Oman, sa Riyadh.
sa Jordan, sa Qatar, sa Kuwait, at sa lahat po ng dako ng mundo na kung saan inaabot po ng ating pong programa nang dahil po sa inyong pag-share. Magandang umaga po sa inyo. Peace be with you all. Magandang oras po sa inyong lahat. At nawa, nasa mabuti kayong kalagayan, at kung meron man kayong mga problema, kayo po ay merong tinatawag na positibong kaisipan o pananaw sa buhay. Dahil nga po, tandaan po natin to, ang pagiging negatibo ay wala pong may dudulot sa ating maganda, sa ating pong buhay. Dahil bagkos ito ang maghihila sa atin o hihila sa atin pabagsak, lalong-lalo sa ating pong buhay spiritual. Yun po ang huwag po nating kakalimutan, na tayo po ay dapat nagpapasalamat sa Diyos in every situation or circumstances of our lives. Dahil nga po, yan po ang kalooban ng Diyos. In everything, give thanks, for this is the will of God. Yan po ang sinabi ng Diyos. At napakahalaga po na ating pong isipin kung paano tayo makapaglingkod sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban, dahil nga we are created by God for Him, and we are created by God for His glory, to please Him, for His pleasure. Tandaan po natin yan, that is the purpose of our lives here on earth. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay itinalaga ng Diyos para tayo po ay maging ilaw na maliwanag. Kailangan po natin magningning sa mundong ito dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. We are saved to serve, ika nga. At alam po natin yan, ang isa pong problema nating pinakaharap ngayon, mga kakape, ay yung sarili po natin, na minsan ayaw nating sumunod, minsan yung atin lang pong laya o kagustuhan ang ating pong ginagawa sa buhay, in which minsan nakakalimutan po natin ang Diyos na nabigay sa atin ng buhay, kalakasan, kalusugan. Kaya tandaan po natin yan, hindi po tayo buhay ngayon kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. That's why we need to covet yung kanyang pong biyaya. I mean, yun po sana ang ating pong inaasam-asam sa buhay. Yung ating pong maranasan palagi ang biyaya ng Diyos sa ating pong buhay. It is because without His grace, wala po tayo ngayon. Tandaan po natin yan. Everything that we enjoy in life, lahat po nasa iyong kamay ngayon, yung possessions ninyo, yung mga bagay-bagay nasa sayo, in which you brand it your own. Tandaan natin yan. Yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Tandaan natin, yung nangyari kay Job, na sinabi ni Job, na kahit gano'n nangyari sa kanya, sinabi niya, the Lord giveth and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Tandaan po natin yan. Tayo po ay hindi lang na wala pong dala-dala, and of course, tayo po ay mamamatay, alis dito sa ating pong mundo na walang dala-dala, kahit 5, kahit sentimo, wala po tayong madadala doon sa langit, bagkos ang ating pong maabutan doon sa langit ay yung mga ginawa nating maka-Diyos na gawain. Ibig sabihin nun, yung mga mabubuting gawa na ginawa natin ng purong-puro para sa Kanya. Yung ginawa natin na hindi para lang ma-please o pabilibin yung mga tao sa paligid natin. Dahil napakarami po tayong mga ginagawa sa buhay na mga mabubuti at napakaganda. Yung tinatawag nating, isasabi nating a novel work. Yun po, yung mga bagay-bagay na nagagawa natin. Pero minsan, nagagawa po natin to na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Bakit? We are doing them just to let the people know and see that we can. And sometimes, eye service. We do it with eye service and to please others. And not we are doing it for God. So, paano natin may convert yung mga ganon para maging treasure po natin dun sa langit? Okay, introduction pa lang to pero meron lang po tayong na pag-aralan dito, natutunan dito. How can we convert our good deeds to become an eternal reward or eternal treasure? Yan po ay dapat nating kilalanin ang ating pong sarili at ating pong isipin na every time that we do good works, kailangan po nating isipin, gagawin ko ba ito para sa Diyos? And of course, I should. Yun dapat ang aking ginagawa. So despite of what the people may say,
i-praise man nila ako o hindi, sa Diyos pa rin ako naglilingkod. Ginagawa ko ito para sa Kanya. Kahit hindi ako pansinin ng tao, kahit hindi sila magpasalamat, okay lang. Basta ginawa ko to sa Kanya. With all my heart, with sincerity. And that's how we can have a good treasure that we can see or have when we are in the presence of God in heaven. Tandaan po natin yan. Okay? Welcome po sa ating pong morning coffee devotion and God bless you all. At habang tayo ay naghihintay ng iba pa nating kasama, and if you have prayer request, mag-prayer request po kayo, and then we will pray. We will play. Okay, I will play the song and we will pray later. Okay, ito po ang awiting, isa pang awiting na ating pong laging tatandaan bilang pasasalamat sa Diyos. Every morning that we wake up, tandaan po natin, salamat sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Ayan po, mga kakape. Salamat sa Diyos. Good morning, Cheryl Sampayan. Dyan sa Canada, of course, kay Gary. And we have here Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Magandang tanghali sa iyo dyan. Sa Hawaii, brother. God bless you. How I wish makakasama kita sa susunod nating programa. Anyway, thank you very much, Brother Marcelino Gutierrez, dyan sa Waipahu, Hawaii. And of course, Manong Willie Reyno, good morning, good morning. Kay Ma'am Marilyn Anchela Ceredon, good morning po. Kay Ma'am Gina Balana Biden, of course. Kuya Rohel, ayun po ang aking po pangalan na kapatid, si Kuya Rogelio Asuncion, dyan po sa Bulacan, sa Malolos, Bulacan. Yes, good morning and happy hour po kay Ma'am Michelle Guevara, and of course kay Brother June Veriasanya. Sa lahat po ng mga mahilig po na makinig ng salita ng Diyos, of course, that is very good. Nandyan po si Brother John Veriasanya. Meron po siyang live gabi-gabi. Alas 8 hanggang alas 9. Opo. Please follow Brother John Veriasanya. Good morning, Sister Hilda. Sister Hilda Agpawa, good morning, kapatid. Pasensya ka na. Thank you very much. And of course, inintay po natin ang yung kapatid na nandun sa Netherlands. Good morning, David Ascension Maningas Jr. David, good morning, of course. Kay Rosalie. Kay Ate Marlene. Kay Nining. Kay Dedet. Kay Tio. Kay Damer, kay Merdy, kay Aiko, kay Joe. Lahat na kayo dyan. Magandang oras sa inyo dyan sa Pasig City. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Good morning. Thank you. Meron may kasamang din. Ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko ikaw. Morning, Lina, ugot yala. Siyang awiting, salamat sa iyo, Panginoon. Huwag po natin kalilimutan yan. Dahil ang sabi ng Diyos, in everything, give thanks. Ayan po, mga kape. Tayo po ay manalangin na, dakila naming Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito. We thank you very much, Lord, for the strength. And yes, thank you very much, Lord, for waking us up. Thank you, Lord, for this day. Kami po ay
nandito ngayon at nagkakaisa. Lumalapit sa inyo na may pagkapapakumbaba. We need your grace, O Lord. You are our strength. Totoo po yan. Alam po natin, Panginoon, na lahat po ng bagay na sa amin ang galing po sa inyo. Pero minsan, Panginoon, we claim that everything that we have because of our talent, because of our strength, because of our abilities. And we are being deceived by the lies of the devil na nasa amin ang mga to, and we are enjoying it because pinapaguran namin lahat ng mga ito. But hindi po, mali po yun. May katotohanan, pero sa inyo po nang galing ang buhay namin. Sa inyo po nang galing ang aming pong kalakasan. Ikaw rin po ang dahilan kung bakit our brain is still functioning well. Kaya turuan niyo po kami, Panginoon, hindi magmayabang. Wala pa kayong pag-aari dito kung hindi dahil sa inyo. Yan po ang katotohanan. Dahil mga bagay-bagay na material mawawala. Pero ang higit sa lahat na kailangan po namin bigyan pansin ang aming pong buhay spiritual. Dahil nga po, Panginoon, ito ay eternal na hindi po mawawala kahit kailan. And yes, Lord, our life here on earth is limited. We all know that will come to pass. We will come to that day that our body will expire. At alam natin na ang totoong buhay ay yan po sa kabilang buhay. Life after death. And that is the real life. So Lord, please, help us and remind us that we are here to serve you. We are here to glorify your name. We are here to please you in every actions that we will make. Please, Lord, help us. Help us, Lord. Nandito kami ngayon, Panginoon, we are weak. We need strength from you. We need comfort. We need help. We need healing. We need protection. And of course, Lord, security. And yes, everything that we need ay nasa sa inyo. You are everything we need. Wala na pong iba. Though when we look for material things and for people, yes, we need them. But you are the one who will use them, the things and people, to show your blessing and your love to us. And that is true. And that is very true. Kaya sa inyo po nang galing ang lahat. And you are everything we need, Panginoon. Please forgive us for the times that kami po ay tumitingin sa kapwa para po sa mga sagot sa problema. Hindi po namin minsan nilalapit sa inyo. Because ang sinabi niyo po sa amin, casting all your care upon you, because you really care for us. And sometimes we tend to forget everything. We forget about you. Please forgive us. Patawarin niyo kami, Panginoon. Kami po ay nakakalimot. Please forgive us, Lord. Sa lahat po ng aming po mga naisip na hindi po tama. Sa lahat po ng aming po mga nasabi na masasama. Sa lahat po ng aming pong kilos. Sa lahat po ng aming pong gawain. Sa lahat po ng aming pong paugali na hindi po kaaya-aya sa inyo. Patawarin po ninyo kami. And yes, Lord, nandito po kami, Panginoon. Nagkakaisa. Humihingi, Panginoon, sa inyo ng awa. Na sa amin po kinakaharap kayo ng pandemya, alam po namin meron po kayong dahilan. Panginoon, salamat po sa buhay. Salamat po at kami po ay inyong ginabayan. Kung meron mang na-infect sa amin ng COVID,
nandiyan ka pa rin, Panginoon, pinakita mo pa rin yung pagmamahal mo sa amin, na hindi mo kami pinabayaan. And yes, we thank you very much, Lord, for those who survived with COVID. And of course, Lord, we don't know what's next, but we know that it's your will for us to serve you while we are still alive or living here on earth. Kaya, Panginoon, nandito po kami. We are praying for all the infected, that you may please protect them, that you may please encourage them, that you may please give them patience. Palakasin mo po sila, Panginoon. And to those who are in need of healing, Panginoon, we are here today. We thank you very much, Lord. And please work in the life of Sir Nemesio Alipio Jr. and Ma'am Evangeline Buendia, kay Natalie Cheng, Ma'am Trinidad Cabigot, Trinidad Adswara, and we pray for Ma'am Geraldine Manuel, and yes, kay Janelle Shar. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Please, Lord, provide their needs, as well as their para sa medical, sa kanya po mga travelings, and everywhere they go, Panginoon, to seek for the help of the physicians or for the specialists. We pray, Lord, that you may please protect them, that you may please provide their needs even financially. Maraming salamat po. Please continue, Lord, to work in the life of Auntie Marilyn Haka Alonso for her complete healing. At ganoon din po, Panginoon, kay Manong LD Alonso, Chicky Alonso, Delberto John Cañete Jr., Manang Rene Laborte, Trinidad Adswara, Sir Orque, Ma'am Alcaraz. And yes, we pray, Lord, for Sir Ben at Papa Carla, kay Grame, kay Ma'am Telma Harapon Enilao, kay Ma'am Bel Guillermo sa kanyang pong problema sa kanyang pong siyaan. We pray also, Lord, for Manong Ilyong Asuncion, and of course kay Edna Tomas. And yes, we pray also for the good health of everyone, kay Casa Eugene Sobera Asuncion, sa kanyang pong kalagayan, please protect them there, at saka ilayo po sila sa masama. And we pray also for Castro Teresa Asuncion for her good health, at ganoon din po, Panginoon, sa kanyang pong anak na nangailangan po, Panginoon, ng tulong, especially sa problema sa kanyang pamilya, that you may please intervene. At ganoon din po, Panginoon, kay Christina Dilaw, Panginoon, sa kanyang pong training, that you may please give her patience in every challenge that she is facing, Panginoon, that everything will be well. And we believe that, Panginoon. Maraming salamat po, because you work in everything for our good. And alam po namin yung Panginoon. So please help us, Lord, to be positive, whatever the circumstances or situations that are coming our way, that we may still thank you, Panginoon. We thank you very much, Lord. At ngayon po, nilapit po namin sa inyo, even kay Sir Rodrigo, Panginoon, dyan po sa kaibigan po ni Ma'am Rose Mulans, and of course, kay Alicia Domingo, Gay Arlen Ventura, Malinda Leo Chuwang, Marley Reynon, Salvador Lizardo, Clay Ezekiel King James, Maribel Eslabon Lizardo, and kay DJ MJ about their health problems po, that you may please heal them. Maraming salamat po, Panginoon. We pray also for the business people, sa may mga businesses, please, Lord, bless them more, that they may be a blessing also to their employers, to those who are in need. And of course, Lord, that you please use them, that even in their company or their work, that they may glorify your name. Sa mga tatrabaho po, Panginoon, sa mga travel, please protect them. Sa mga seafarers, sa mga po, Panginoon, sa dagat, at sila po ay naglalakbay dahil po sa kanilang trabaho, that you please protect them. Our friends here and abroad, sa mga OFWs, sa mga domestic helpers, sa mga contract workers, sa lahat po ng mga immigrants, mga dual citizens, na kahit ano po ang kanilang ginagawa, we pray that you please teach us and help us and remind us the importance of life, of having you in our lives. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, and we pray for all the viewers, and I know that you are listening to their prayers also. Please, Lord, bless them more. Please, Lord, bless and give us good health, and Lord, peace in mind,
Dahil alam po ng Panginoon na hindi po kayo nagkakamali sa lahat ng inyong ginagawa. And we pray for our government, Lord. Please, Lord, bless our President. Down to our Mayor, to our punong barangay, and to all the barangay officials, the constituents. Please, Lord, give us humility. Wala pa kayo mawayabang Panginoon. Dahil lahat po ng bagay ka rin po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Please strengthen our loved ones who are weak. And of course, heal us all. Maraming salamat sa pagkakataon ito para kami makalapit sa inyo. And we pray for the educators. Please give them more patience and wisdom and good health, as well as understanding to the learners, online and through modules, Panginoon. Mga upcoming events po na aming pong gagawin, please, Lord, protect us and help us. Like camps, conferences, if they are. And we pray for our young people, the next generation, that you may please, Lord, help them to have that heart to serve you, to have that heart to know you more. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. And yes, Lord, maraming salamat po sa inyong gagawin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkikinig niyo sa aming mga prayers. And Lord, we pray na kahit sa oras na ito, Panginoon, na inyo pong kaming bigyan ng kaalaman muli, understanding to your word. Holy Spirit, please work in our midst. Kung meron man tao dito, Panginoon, na hindi pa tumatanggap sa inyo, hindi pa nagtiwala sa inyo bilang kanyang Panginoon tapagligtas, at you may please make this day his or her spiritual birthday. Maraming salamat po. And to those who will celebrate their birthdays today, please bless them and please protect them. And also, Lord, to those who will celebrate anniversaries, maraming salamat po, Panginoon. Salamat. Maraming salamat po, Panginoon. At yes, we pray for our safety everywhere we go. Sa lahat po ng dako ng mundo, kung nasaan kami ngayon, that you may please protect us. We thank you very much, Lord. Thank you for the blessings. We thank you very much. We ask all these things. We thank you, Lord. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat, mga kape. And thank God for giving us this privilege to pray. And yes, magandang umaga, magandang hapon po dyan sa San Francisco, California. Ma'am Emerita Baptista Corpus. Grabe po ang panahon ngayon. Hindi po natin maintindihan, minsan lalamig, minsan iinit. So, mas maganda naman yon, mas mainam. Alam niyo ba, sinabi ng Biblia, na mas maganda pa na tayo mainit o nanlalamig kaysa tayo ay maligamgam sa harapan ng Diyos. Dahil iluluwal daw ng Diyos ang mga maligamgam. Kaya either nanlalamig ka sa Kanya o ikaw ay mainit sa Kanya. Pero pilitin natin na tayo dapat nagbabaga sa ating pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. Tandaan po natin yan, mga kape. And yes, thank you very much, Ma'am Christy and Dakotan, for always sharing. Good morning. And of course, kay Marcel Calano and all of you are sharing our videos. God bless you. At kung hindi nyo pa napapanood yung in-upload ko sa YouTube about my Facebook being hacked and my Instagram, panoorin nyo po yun para magkaroon ka ng idea, para hindi po ma-hack ang inyong Facebook account o Instagram. Tandaan po natin yan, ha. Manang Los Bimendazo Gonzales, maraming salamat. And of course, Manong Rogelio Alonso Arias, Nelson Narciso. Yes, our pastor, one of our friend, pastor, maraming salamat. Good morning. Pastor Nelson Narciso, dyan sa Aurora Province. Ingat ka palagi, pastor. And of course, kay sa lahat po ng kasama natin ngayon. Okay? Yes, ibang Rabillo, Cas Eugene Samera, Asuncion. God bless you. Okay. Toronto, Canada. Nandiyan sa train, pauwi siguro ngayon. Ingat ka, Cas Eugene Samera, Asuncion. And yes, bago tayo pupunta sa ating pag-uusapan ngayon, ang ating paksa na pag-uusapan ngayon ay ito, The Devil Wants You. Ayan, grabe ito, mga kakape. Kailangan daw tayo urgent na kailangan po si Satanas ng mga tao na susunod at maniniwala sa kanya. Ayan.
So, gusto niyo bang magpalista, mga kape? The devil wants you. Nangangailangan siya ngayon. Baka gusto siyang tulungan. Sana naman, hindi. Dahil nga po, alam po natin, though there are so many offers of Satan to us. Tandaan natin to. Tandaan natin to. Napakaraming mga offers ng Diablo. I-offeran ka ng kayamanan, offeran ka ng mundong ito, offeran ka ng kahit anong layaw na gusto mo. But I tell you this, Satan is a liar. Opo, tandaan po natin yan. Nakikinig siya ngayon, alam ko yun. Kung wala siya rito ngayon na nakikinig, baka yung mga demonyo na kanyang mga alipores magsusumbong sa kanya. Ngayon din, baka nagsusumbong na sila. Uy, pinag-usapan ka nila doon. Ako, sisiraan ka doon. Dapat gumawa ka ng paraan para magulo sila. Ikat mo ang internet para hindi sila makapakinig. Baka gano'n ang ginagawa nila ngayon. So, yes, maraming salamat. And, ito po So, before we go to that topic, kailangan po natin maghanda. Dahil anytime pwede pong gagawa ng ating kaaway na asirain ang ating move, pwedeng bigla natin manlalamig at ayaw natin makinig, o pwedeng ikat niya at sisirain niya ang ating pong internet connection para hindi po matuloy ang ating pong pag-usapan dahil siya po ang ating pag-usapan, ang Diablo. Opo, yan po ang pag-usapan natin. Kung naniniwala tayong may Diyos, meron din Diablo. Because we all know, as we studied and learned the Bible, nandyan po yan. Nandyan po kung saan siya nanggaling. Kung bakit nangyari yung ganun. Kung bakit siya naging Diablo. Na isang anghel dati na napakalakas, napakagandang anghel. Sa pangalang Lucifer. Bakit nagkaroon siya ng yabang? At bigla na lang siyang nagkaisip na sabi niya, gusto kong mas malakas pa, mas makapangyarihan pa, mas mataas pa kaysa sa lumalang sa akin. Grabe yun, mga kakape. At ang alam ko lang na ating alipin na mas mataas sa atin ay yung sombrero, yung umbrella. O, diba? Anyway, bugtong-bugtong na naman yun nung panahon natin. Ngayon, bago po tayo dumating doon, pakinggan muna natin to, isang awitin, bago po tayo dumako sa ating pong pag-uusapan. Just to challenge everyone, mga kape, that our life here at earth is limited. Alam po natin yun. So, kailangan natin mag-isip na ngayon. Kailangan ka maglilingkod sa Diyos. Oo, ikaw kapatid, nandiyan ka. Matagal ka na nag-susurvey sa mundong ito. Pero tandaan mo to, kailangan ka ng Diablo. Pero naghihintay din ang Diyos sa'yo. Ano ang pipiliin mo? At kung pipiliin mo ang Diyos, kailan ka pa maglilingkod sa Kanya? Ito ang awiting para sa ating lahat. Kailan pa?
good morning. So, kailan ka pa maglilingkod sa Diyos, kapatid? Ang sabi ni Mami Merita, ngayon na. Ngayon na. Oo, ngayon na. Huwag mo nang hintayin pa. Huwag ka nang maghintay pa. At kung ang araw mo'y lumipas na, Kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan ba? Ayan po. Kailan pa? Kailan pa nga ba? Sabi mo siguro, hindi pa ako handa. Marami pa akong dapat gawin. Marami pa akong mga pangarap. Panginoon, sa kadala muna. Pag nakaipon na ako ng milyon-milyon, pag meron na akong excess na pwedeng gamitin para sa ministry, saan na lang ako maglilingkod sa inyo? Panginoon, di pa ako nagsasawa sa aking ginagawa. Pabayan mo na ako. Saka na lang ako pabalik sa iyo pag walang-wala na. Noon, ang kanyang pangako sa Diyos, Panginoon, bigyan mo akong trabaho. Pag nagkaroon na akong trabaho, maglilingkod na ako sa inyo para meron akong pang-tustos, pang-offering. Binigyan ng Diyos ng trabaho. Anong ginawa niya? Anong ginagawa mo? Diba? Ngayon, may pera ka na. Sinasabi ng Diyos, anak, nangako ko sa akin. Nasaan ang pangako mo? Panginoon, wag muna ngayon. Kailangan ko munang pagtapusin ang mga anak ko. Kailangan ko muna silang makita na maayos ang kanilang kalagayan bago ako maglingkod sa inyo. Yan, nakapagtapos na ng college ang mga anak. O, nag-aaral pa sila ngayon. Ano susunod na plano mo? Panginoon, tignan ko muna kung maganda yung kanilang mapapangasawa o kay maayos ang mapapangasawa nila. At pag nakita ko ng maayos ang kanilang kalagayan, saka na ako babalik sa inyo. Kailan pa, kapatid? Kailan pa? Dating ang panahon, wala na tayong lakas. Wala na tayong ibubuga. Sa awa ng Panginoon, naghintay siya sa'yo. Pero ang ginagawa mo ngayon, nag-enjoy ka, nagpapapasasa ka sa mga hawak-hawak mong kayamanan. Na ang alam mo, yan ang iyong seguridad. Pero hindi, kapatid, nagkamali ka. Pag yan nawala sa iyo, mamumulubi ka. So ngayon pa lang, buhay ka at malakas. Kapatid, ibigay mo na ang buhay mo sa Kanya. Maglingkod ka na. Nasa pandemya tayo, hindi natin alam kung anong mangyayari. Sa lahat ng hawak mo ngayong pera, hindi natin alam kung kailan magtatapos, mawawala yan. Hindi kita tinatakot. It's a reality. Because since we believe that God holds everything, and if God will do such thing in your life, are you ready? Okay. So the devil wants you. Tandaan natin yan. Kailangan ng demonyo. Kailangan ng demonyo. Oo.
Kailangan din ako ng demonyo. Alam niyo yun? Bakit? Tingnan nyo. Ano ba ang gusto ng demonyo sa atin? Bakit gusto niya tayong sumunod sa kanya o maniwala sa kanya? Tingnan natin yung istorya doon sa Lucas. Luke chapter 22 verse 31 to 34. Ito ang sinasabi mga kapatid, mga kape. Luke chapter 22 verses 31 to 34. Ito yung panahon nagmamayabang si Pedro sa Panginoong Jesus. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. Kagustuhan ng demonyo na ikaw ay kanyang magamit. Gusto ko niyang kontrolin. Yan sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro. That he may sift you as a wheat. Nang sa ganun para ikaw ay kanyang yukuyukun sa Ilocano. Ikaw ay kanyang salain. O ikaw ay kanyang guluhin. Ikaw ay kanyang bigyan ng matinding pagsubok o hindi pagsubok. Sabi natin pagsubok kung pwede pa rin. Mga tukso sa buhay. And this is what the devil wants to you, Peter. Itong sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya. But I have prayed for thee, praise God for that. Sinabi ng Panginoon sa Kristo kay Pedro, ipinapanalangin kita, Pedro, na sana hindi ka manghihina at hindi ka susuko at hindi ka mabibigo. Salamat sa Diyos. Jesus Christ prayed for Peter because Jesus knows what the devil wants to do, and because the devil wants you, kapatid at kakape, I do believe Jesus is praying for you. And some people, some brethren are praying for you. And praise God for the prayer warriors who are always praying for us. Because there are so many times in our lives that we are tempted. And we have that in mind that we want to quit. And we want to stop. And we just want to sit down and relax. Yun po ang pumapasok minsan sa puso natin. Na, yes, pagod na ako, naglilingkod sa Diyos. Na puro na lang sakripisyo, puro na lang pagbibigay, puro na lang yung sinasabi ng pastor, mahalin mo ang kapwa mo, patawarin mo ang mga kaaway mo. Napapagod na ako sa ganung mga pagtuturo. At dahil pagod na ako, ayaw ko na. Hihinto na ako. And that's how the devil works in our lives. And he wants us to stop. Kahit sa pakinig natin sa salita ng Diyos, minsan sabi natin, ganun na lang palagi. Kung hindi responsibilidad, pagkukonsensya, kung hindi patungkol sa kaligtasan, puno na lang mga patama, nakakasawa naman makinig ng salita ng Diyos. Minsan ganun ang mga iisip natin, minsan sinasabi ng diablo sa atin, anong ginagawa mo dyan? Nagsasayang ka lang ng data mo. Di ka na lang manood ng YouTube o magano ka na lang, makipag-chat ka na lang. Meron ka pang mapapala. Baka may mahanap ka pa na forever mo. O, di ba? Parang gano'n. Huwag ka lang, huwag ka na makinig sa morning coffee devotion na yan. Ako, binibilog lang na ang kanyang mga tenga. Hindi kayo matutulungan ng paeng na yan. Pag sinasabi sa inyo. Ganyan, mga kakape. That's why sometimes tayo ay nanlalamig dahil nakikinig po tayo sa mga bulong ng diablo na kaaway po natin. And we sometimes are not aware na tayo pala ay hinihila ng diablo. Kaya kapatid, ngayon, let us know, let us realize kung gaano kahalaga ang buhay natin dito sa mundo. And God wants us to serve Him. But nandyan po ang kalaban natin. Nandyan po ang diablo. Ay naayaw kanya makinig dito. Pero pag nandito ka ngayon, listen to this closely. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ibigay mo ang attention mo sa Panginoon. Bakit?
nandyan ang Diablo. The devil is there. And ang sinabi dito, mga kakape, sa John 10:10. Tignan niyo ha. Ito ang sabi ng John 10:10. The thief cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. But the devil will come to steal. Ang Diablo po, pumarito para magnakaw. Anong nanakawin niya sa iyo? Anong nanakawin niya sa akin? Anong nanakawin niya sa atin? Wala tayong kayamanan. Okay lang, wala siyang mananakaw sa akin. Wala sabihin natin ganun. Pwede kong iwan yung bahay ko na nakabukas kahit walang tao. Dahil wala man silang makukuha sa loob. Pero, hindi po yun ang gustong nakawin ng Diablo. Alam niyo ba, na ang Diablo alam niya kung saan siya papupunta sa bandang huli ng kanyang buhay. Sa panahon na siya po ay huhusgahan na at paparusahan ng Diyos. And he knows that he will go there in the lake of fire. And that's why he is busy right now to tempt people. Busy ang Diablo ngayon. Nag-triple time. Nag-ano po yan. Talagang doble-doble po ang kanyang pagtatrabaho para lilangin ang mga tao. And yes, he will come to steal. Nanakawin niya ang mga alam natin o kaalaman natin patungkol sa salita ng Diyos. That's why, can you imagine, if you remember, if you realize, if you observe, mga kakape, ang hirap balikan ang nakaraang linggo kung ano ang ibinigay ng pastor mo na mensahe noong message time o preaching time. Bakit? Kasi ang Diablo nandyan eh. He come to steal. And he came or he is here to kill. Anong papatayin niya sa atin? We Christians, tayo mga anak niya, tayo anak ng Diyos, hindi tayo mapapatay ng Diablo. Pero may papatayin sa atin. Ang ating pong pangarap sa buhay para sa ating pong buhay spiritual. Kung ano ang gusto nating magawa, ang gusto mga plano natin sa trabaho ng Diyos. Gusto niya patayin yung ating pong pangarap. Pangarap para sa ating pamilya, pangarap para sa ating church, pangarap para sa ating future. Gusto niya patayin yan. That motivates us to continue on to serve God more. Dahil natin that God is in control of everything. And because of that pangarap, because of that dream, because of that plans, papatayin ng Diablo yan. Opo. At ang pangatlo, sinabi niya ito, he come to destroy. Nanira po siya. Malakas po sa manira. Kagaya ng ginawa ng mga sumusunod sa kanya kahapon eh. Natulog lang po ako, hinak ang aking pong Facebook account. Salamat sa Diyos, pinakita niya kagad. At ito, I don't know what will happen next. But alam niyo po, gagawin lahat ng Diablo ang dahilan o paraan para sirain po tayo. He will destroy relationship. He cannot destroy our relationship with God because that is forever. But I tell you this, relasyon sa mag-asawa, relasyon sa mga pamilya, sa mag-ama, sa mag-ina, relasyon sa isang grupo, relasyon sa kampanya, yung ating pong mga grupo, gustong sirain niya ng Diablo. But we praise God, meron pa rin tayong pag-asa. Pero ngayon, ang tanong, katulad nga po ng na sinabi ng 1 John chapter 2 verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, ito ay galing sa Diablo. At kung ito po ay pumasok o pumunta, ating pong naranasan ang mga pagkakataon ito, that we are tempted because of this lust of the eyes, yung mga bagay-bagay na nakikita natin na kung saan ito yung mga bagay-bagay na gagamitin ng Diablo para tayo linlangin at para tayo lumihis sa landas ng pagsunod sa Diyos. And we follow the devil. Ako, mag-ingat po tayo mga kape. The devil truly wants you. There is the devil. Nandyan po ang Diablo. He will never stop. He will not sleep. He will do everything he can in order for us na sirain tayo at hindi tayo magpapatuloy para sa kanya. Yan po ang ginagawa ng Diablo. That's why we don't have that desire to listen to the Word of God, because
and we don't have the desire to know more about the truth. And sometimes ganito ang nangyayari. Pag ikay natamaan sa salita ng Diyos, sabihin mo, ayaw ko na, nagpapatama lang siya. Ayaw ko na, dahil sinasaktan niya ako. Mga kapatid, that's why sa paglilingkod sa Diyos at sa pagsunod sa Diyos, kailangan natin ng pagpapakumbaba in order for us, when we have that character, humility, we will admit our mistakes. We will admit where we have done wrong. We will admit our sins, and we will repent, and we will acknowledge the truth, and the truth will set us free. Every time that we practice and apply the truth in our lives, dito po tayo magkakaroon ng transformation, pagbabagong tunay sa ating pong buhay. Tandaan po natin yan. We are here to learn from the Word of God. And if masaktan tayo at tayo ay parang bata na kailangan pang suyu-suyuin, kapatid, kailangan natin maging mature sa ating pong buhay espiritual. Huwag na tayong mag-aktong parang bata, because tandaan natin to, binigyan ka ng Diyos ng kaisipan para balansehin kung ano ang tama at kung ano ang mali. At kung ano ang tama, yun dapat ang ating pinapaniwalaan at ating sinusunod. Salamat sa Diyos. And yes, the devil is there. And he wants us. He wants every soul. Because ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober. Maging vigilante ka. Maging alerto ka. Because your adversary, the devil, dahil ang kalaban po nating diablo, ay parang isang liyong humahangulngul, ang tawag dito, roaring. The lion is like is there. Yun po ang sinabi rito, the devil is like a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Siya ay naghihintay, siya po ay naghahanap ng mga pwede niyang lamunin. Ito po ang sinasabi ng Biblia. He wants every one of us, every soul, and he wants to sakmul us, to devour us, to grab us. Gusto niya tayong lamunin. Yan po ang sinasabi ng Biblia, that the devil is there like a roaring lion. Grabe, mga kakape. If we were not aware of that, hindi natin alam, baka isa na tayo sa mga nilamon na ng diablo para hindi na tayo makapagpatuloy pa sa Diyos. Okay. Ang tanong ito, anong meron sa atin? At bakit kailangan tayo ng diablo? Ano ang gusto niya sa atin? Ano ang gusto niyang mangyari sa atin? Ito makinig mabuti. He wants us to drift away from the church. Gusto ng diablo na layuan natin ang simbahan, ang kapilya, ang ating mga churches. Gusto ng diablo na layuan natin yan. Pero tandaan natin to. Bakit? Kasi gusto niya tayo lumayo sa simbahan. Kasi sinasabi niya sa atin, ay nako, kung ganyan din lang ang mga tao sa simbahan, mga hipokrito, huwag ka nang pumunta doon. Mga mayayabang yung mga yan, tignan nyo, pag pumapasok sila sa simbahan, ang ganda-ganda ng mga damit. Pag maglakad, parang pang Miss Universe. Ganyan ba ang dapat? Kung ganyan lang din sila, huwag ka nang pumunta doon. Kaya nakakahiya. Dahil hindi ka nakakasuot ng bago. Huwag ka nang pupunta doon. Dahil kukutsain ka niyan. Hindi sila maniniwala sa iyo. Nako, wala ka sa kanila. Mayayaman lang ka nandyan. Mga mayayamang lang nandyan. Huwag ka nang pumunta dyan. Yan ang sasabihin ng diablo sa iyo. Bakit sasabihin niya sa iyo? Naku, wala ka naman mapapala dyan eh. Pagpunta ka ng church. Sasabihin ng pastor, sabihin ng leader nyo, magbigay tayo para sa Panginoon. Sometimes, sinasabi niya na magsakripisyo tayo. Tignan nyo, puro lang pagbibigay, puro lang sakripisyo. Bakit ganoon ang tinuturo ng simbahan sa inyo? Kailangan mo nang huminto dyan. Huwag ka lang pumunta dyan. Ubusin niya ang pera mo. Diba? Yan. Because we don't understand kung bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin. If we don't understand what we are doing, it is better for us to sit down and learn
study the Word of God. And then, pag naunawaan natin, then, let us obey what the Bible says. Mga kakape. Yan po ha. God wants us to continue on for Him. To go to church. To learn more from Him. Because ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as a manner of some is, but exhorting one another. We are in the church to serve God, to worship God, and to exhort, to encourage one another. Hindi natin dapat ginaganon yung mga kapwa natin. Hindi natin dapat inapak-apakan o hindi tayo dapat nagpapagamit sa dyablo that we are there in the church just to see something that we need, that we will criticize. Alam niyo po, we should not be fault finders. We should not be fault finders, mga kape. Bakit? Kung fault finders lang po tayo, hindi natin nakikita ang ating sarili. Ang alam natin, tayo lang ang santo o banal. At tingin natin sa iba, sila ay puro marurumi. And what do you think what will happen? In order for us to be blessed or to become a blessing to others, stop being a full fault finder. Pero maging ano po tayo? Finder of solution. Solution finder. Dapat ang ating ginagawa. And every time that our brethren fell into into temptation, let us pray for them. Wag natin silang iganon. Nandito tayo lahat para magtulungan. Mga kakape, mga kapatid. And there, ang diablo po, he doesn't want us to go to church. It is because sa church, dyan po tayo makakahanap at makakapag-aral, makakapakinig ang pampalakas po sa ating pong buhay. Tandaan po natin yan, mga kape. Okay, what else? Ano yung gusto ng diablo sa atin? He wants us to drift away from the church. What else? He wants us to be at ease all the time. Gusto niya tayong ma-relax. Ayan. Relax. Gusto natin yun eh. Di ba gusto natin mag-unwind? Mag-unwind? Mag-rewind? Lahat yan. Gusto nating magkaroon ng pahinga. We want to have vacation. We want to file a sick leave or whatever para lang makapagpahinga po tayo. He wants us to be at ease all the time. Yung relax na lang. Ang sarap kayo ng ganun, di ba? Walang problema, nandun ka sa tuktok ng mundok at tumitingin sa langit, makinig ng mga awitin ng mga ibon, pagmamasdan ng mga ulap na tumatakbo. Parang walang problema. Ang napakaliwas, napakaganda. Napakaganda ng feeling. Yun ang gusto ng diablo sa atin. Dahil madali lang po tayong matukso sa ganung bagay. Dahil lahat tayo gusto natin magpahinga. But, ang problema, ang gusto niya mangyari sa atin, He wants us to be at ease all the time. And not to think about serving God. Dahil sabi niya sa atin, serving God, malaking problema yan. Serving God, pabigat lang yan. Serving God, wala kang mawapala dyan. Yan ang tinatanim ng diablo sa utak natin. Kapatid, it's now high time for us to serve God. Ngayong buhay ka pa at malakas. Hindi mo hawak ang buhay mo. At kung ang buhay mo, pagamit ka pa sa diablo, naku, busy ka sa trabaho mo, hindi mo man lang binibigyan ng panahon ng Diyos. Binibigyan niya, kakausap ko, huwag ka naman ganyan, Brother Rafi, huwag mo na akong ginaganyan. Dito ako sa trabaho, hindi lang ako nakakapunta ng church, pero alam ko ang puso ko, talagang maglilingkod ako sa Diyos. O, bakit galit ka? Di ba pasalamat ka pa nga dahil pinapaalala kita na dapat maglingkod sa Diyos. Eh, ba't ka naiinis? Lalo na siguro pag tanungin ko sa'yo, ligtas ka na ba? Tunay ka bang Kristiyano? Baka lalo ako magalit. Baka sabi mo, anong palagi mo sa akin? Hindi ako Kristiyano? Baka yan ang sabihin mo sa akin. Eh, bakit galit ka?
May problema ba sa tungkol sa'yo? O, di ba? Kaya kapatid, isipin mo mabuti. Isipin mo mabuti, hindi mabuti ha. Isipin mo mabuti. Ginagawa mo pa ang dapat mong ginagawa para sa Diyos. O baka naman ganito ka na, you are already a victim of the devil. That he wants you to feel at ease all the time. Pa-relax na lang. Good time. Social parties, cocktail parties. Ayan. O, di ba? Gusto nating party. Wala tayong pakialam sa mundo. Wala akong pakialam sa Diyos. Basta masaya ako. When I feel good, I'll do it. Because ito ako. Wala kayong pakialam sa akin. Baka ngayon, ganun na ang nangyari sa iyo, kapatid. Eh, di naman ako ganun, kagrabe. Sige. Matandaan natin to. Ito ang gusto ng diablo sa atin. He wants us to feel at ease all the time. Matandaan mo to. Sa ating pong buhay spiritual, yung pagiging at ease sa ating pong ginagawa, naghahanap palagi ng relaxation, yung mga tinatawag nating mga bagay-bagay na nakapagpapahinga sa atin, na ayaw na natin maglingkod sa Diyos. Alam niyo ba, ito ay isang katamaran sa buhay spiritual. At ang sabi ng Diyos sa Proverbs 26:13, Proverbs 26:13, itong sila sabi, kapatid. The slothful man saith, there is a lion in the way. A lion is in the streets. Kaya minsan ayaw nating maglingkod dahil sasabihin natin, ay ayaw kong mamatay. Maraming mga dyan, maraming mga pwedeng kakagat sa akin yan. Maraming pwedeng sisira sa akin yan. Kaya katulad nga rito, ang isang matamad na tao daw, sasabihin niya, may leon sa daanan. Baka mamaya lalapain ako niyan. Mas magandang stay at home na lang ako. At wala akong problema. Parang yan ang sinasabi natin. But you know, kailangan nating makarecover. Kailangan nating overcome yung katamaran natin sa buhay spiritual. I'm not saying katamaran sa ginagawa mo. Because I know you are industrious. You are diligent sa inyong ginagawa. Dahil gusto mo maiahon ang sa hirap ang pamilya. That's why you are doing that. But I understand you. But what my point is, for your spiritual life, do not be slothful. Because ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ang nakapagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan na totoo. Because it is eternal. Mga kakape. Okay, what else? Ano pa ang gusto ng diablo na gusto niyang pagawa sa atin? Bakit? Kailangan tayo ng diablo. Kailangan tayo ng diablo dahil gusto niya. He wants us to neglect the Bible. Ayan. Gusto ng diablo na palikuran natin, iwasan natin, huwag nating pansinin ang salita ng Diyos. Opo, nasaan na kayo? Ba't kayo umalis? O ba't umalis yung iba? O, tingnan nyo tingnan nyo. He wants us to neglect the Bible. Do you believe the Bible truly? From your heart? Do you believe that the Bible is the Word of God? So if the Bible is the Word of God, then we should love it. We should believe it. We should accept every single verse that we read. And we should apply them and meditate upon them. Because the devil wants us to neglect the Bible. Alam nyo, mga kakape, may mga taong ganito ang kanilang pong practice. Kukunin nila yung mga verse na ayon sa kanilang pong gustuhan, umaangkop sa kanilang pong gusto. Pero yung mga verses na alam nila na natatamaan sila at nasasaktan, ayon nila yun. Hindi ganon ang pagpili o pagsunod sa salita ng Diyos. We should not be choosy when it comes to the Word of God. Kailangan nating paniwalaan ang lahat and to synchronize everything so that we can understand
the will of God in our lives. Dahil po may mensahe ang Diyos about sa atin. And the Word of God is our mapa para sa mahinahon, mapayapang pamumuhay dito sa lupa. If we will going to obey, to keep the commandments of the Bible, tandaan natin to, ito ang magdadala sa atin ng mahinahong buhay, mapayapang buhay. Dahil bilang anak ng Diyos, tandaan natin to, hindi tayo naligtas dahil sa paggawa o pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pero tayo naligtas dahil sa pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Pero bilang mga ligtas, tandaan natin to, kailangan nating sumunod sa salita ng Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ito ang magdadala sa atin ng mas maliwanag na paglalakbay sa ating pong buhay. Because the Word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. Ito po ang nag-iilaw sa ating pong tinutuntun na daan ng ating pong buhay, sa landas ng ating pong buhay. Yet the devil wants us to neglect the Bible. Tandaan natin to. Ang sinabi ng Diyos sa Matthew 4:4. Ito ang sinabi ng Diyos sa Matthew 4:4. Ito tingnan nyo to. Matthew 4:4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone. Matindi yun. Hindi daw tayo nabubuhay sa pagkain lamang. Pero tayo nabubuhay dahil sa mga salita ng Diyos na nagagaling po sa Kanya. Dahil nga ang Kanyang salita ay eternal. Tandaan po natin yan, mga kakape. We need the Word of God. We need the teaching of the Word of God. That's why hindi dapat tayo nanlalamig. At hindi po tayo dapat nagpapauyo. Ano ba yun? Hindi dapat tayo nagtatampo pag tayo nasasaktan, pag tayo natataba ng salita ng Diyos. Dahil kapatid, tandaan mo to, gusto ng Diyos na tayo ay mapunta sa perfection because of practicing the Word of God, applying the Word of God in our lives. Tandaan natin yan, mga kape. And Hebrews chapter 4 verse 12, ito yung dahilan kung bakit ayaw ng mga tao ito. Hebrews 4:12, For the Word of God is quick. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, at mas matalas pa. Alam mo, yung taga o yung itak. Mas matalim pa kaysa two-edged sword. Kaya ito yung dahilan kung bakit ayaw nating minsan sumunod at ayaw nating makinig sa salita ng Diyos. It is because ayaw natin nasasaktan. Alam niyo ba na salita ng Diyos ay pinupuntirya even the bone marrows, yung ating pong mga pata. Diyan po tumatama. Yung salita ng Diyos ay tagus sa atin po yan. At huwag mo nating hayaan, dadaan lang dito at lalabas dyan. Because every time that we hear the Word of God, we should accept it, we should grab it, we should absorb it. Because ito ang kailangan po natin. Dahil sa salita ng Diyos, dito po tayo nagkakaroon ng strength para ating pong supilin, para ating harapin ang mga pagsubok sa ating pong buhay. And if we don't have the Word of God, ano ang laban natin? Sayang na sayang talaga lahat ng ating ginagawa. Dahil nga, we are not listening to the Word of God. Sayang lang. And that's what Satan wants you. He wants you to neglect the Bible. Gusto mo bang sumunod sa kanya? Lastly, last na to. Okay, magtatapos na po tayo. Because we started earlier, so magtatapos din tayo ng mas maaga. 10 minutes lang naman. Okay, so ito. Last, magpatuloy natin bukas dahil marami pa mga kape. And this is enough because we already learned something. Amen? Okay, so enough for now, for this day, for this time. He wants us to quit praying. Ito na yung matindi. Bakit maraming mga Kristiyano matagal nang sasabi sila ay anak ng Diyos, hanggang ngayon wala pa rin lakas na loob para manalangin? Bakit hindi pa marunong manalangin hanggang ngayon? Bakit pag pinapanalangin sila sa publiko ayaw nila at nahiya sila? Bakit? Tanong ko sa iyo,
Bakit? Bakit nga ba ayaw mong manalangin pag ikaw ay kinakausap? Sabi manalangin, pagparin mo nga ang pagkain, ay ikaw na lang. Bakit ganun? Bakit marami ng mga Kristiyanong ganun? Bakit? Because, nasabi ng Diablo sa'yo, naku, huwag ka na manalangin. Hindi ka naman papakinggan ng Diyos eh. Makasalanan ki. Ano sasabihin niya sa'yo? Because the devil wants us to keep praying. Tandaan natin to. In Luke 18:1. Luke 18:1. Ito ang sinasabi. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Ito ang gusto ng Diyos. Na tayo manalangin na hindi tayo manglupay-pay. Ano pa? Colossians 4:2. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Manalangin ka, magpatuloy kang manalangin at magpatuloy kang magpasalamat sa Diyos. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Manalangin ka na hindi napuputol. Hindi tayo dapat nagsasawa. Hindi dapat tayo yung tawag na yung magiging time conscious when it comes to prayer. When we are praying, let God talk to you as you are praying. Let God speak to you as you are praying. Everything na ipaalala sa inyo ng Diyos na ipanalangin mo. That's why we need to set time for prayer. Opo. Siyempre, alam naman natin, alangan namang sabi nila sa'yo, pag-pray mo yung pananghalian natin before we eat, let's pray. Alangan naman ipapala, Lord, thank you Lord for this day, thank you Lord for this food, at salamat po Panginoon sa munggo, salamat po sa chicharon, salamat po sa mga nandito, pansit, salamat po sa... Hindi naman ganun. Hindi naman isipin mo pa. At mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas, doon sa United Kingdom, na mga nandyan po mga kinakain nila ngayon, mga coleslaw, yung mga salad nila dyan, yung mga bacon nila, yung mga sunny side up nila. Hindi naman ganun. We should really set time for prayers. Okay? Dahil kailangan po natin yan. Because our prayer life is our strength sa ating pong buhay spiritual. Diyan po tayo nagkaroon ng mas malapit pa na fellowship sa ating pong Panginoon. Because God wants and He's longing for us to talk to Him all the time. Yan po mga kapatid. So hanggang dito lang muna tayo mga kakape, and we will start again tomorrow. I will continue again tomorrow. At padaanan tayo maya-maya alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa Pilipinas. Then po sa Hawaii alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, Lunes. Maya-maya crisis answer sa KKNE 940 km. Kita-kita tayo dyan mga Hawaiianos. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. If God will allow us to have this time later. Okay? So, ngayong umagang ito, meron lang akong katanungan na napakahalaga. Sigurado ka na ba na pag ikaw namatay, pupunta ka sa langit? Sabihin mo, hindi pa. Kapatid, manampalataya ka sa Panginoon Kristo. Ang sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13, sa lahat ng nagtiwala, sa lahat ng nampalataya, sa lahat ng tumanggap sa Panginoon Kristo, binigyan sila ng buhay. Dahil ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Kapag tayo ay tumanggap sa Kanya, malalaman po natin na sabi Diyos that we all know that we have eternal life. Because nasa atin po ang Panginoon Kristo. Pag nasa atin ang Panginoon Kristo, nasa atin ang buhay. Pero pag hindi natin tinanggap si Jesus, wala sa atin ang buhay. Yun lang po sinasabi. Because the Bible says we are sinners. Ikaw at ako makasalanan. Dahil sa kasalanan natin, tayo mapaparusahan sa impyerno. That's why we need to repent. We need to realize the truth that only Jesus can save us. Wala nang iba. Not our religion, not our good works. It's not about all the church membership. It's all about Christ. He alone can save us. Jesus Christ said, He is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by Him. Wala nang iba. Siya lang dapat ang panampalatayin natin. Gusto mo bang tanggapin siya sa buhay mo ng buong puso? Why not pray with me? Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, salamat at mahal naman mo ako. Kahit ako'y makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Salamat Panginoon sa oras na to. Ngayon tinatanggap kita sa pananampalataya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po Panginoon sa kaligtasan at sa kapatawaran. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Dakilan namin Diyos. Please bless every one of us. Lahat po na mga nakikinig ngayon, lahat ng mga nanonood, please bless them, Lord.
Please Lord, help them. Kung ano mga problema nila, please Lord, help them. Please intervene. Kung problema sa lahat ng problema, we pray that you please help them. Heal us, O Lord, from our sicknesses. Maraming salamat po sa pag-attend. Please bless all the birthday celebrants and those who will celebrate the anniversaries today. And for the birthday celebrants of May, and of course, sa lahat po na may mga okasyon itong May, please Lord, bless them. And bless them with good health and more celebrations to come. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang aming pinupuri. Binabalik po namin lahat sa inyo. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Please forgive us for the sins that we have done. We thank you, Lord, in Jesus Christ's name. Amen and amen. So, happy birthday po sa lahat po na mga mag-birthday ngayon. And this is now the song for you. Happy birthday. Bukas, huwag niyong kalimutan. Baka mapapaaga ulit tayo. We are trying to adjust little by little, mga kape. Baka bukas, alas 5 tayo, okay, 5:10, okay, 5:15, nandyan po. Diyan po tumatakbo ngayon ang oras natin dahil napakaliwanag na po rito. Ng oras ng 5:30, pwede nang magtrabaho. Kaya bago pa man kayo lumabas, kailangan natin makinig ng salita ng Diyos. That is very important. Amen? Okay, happy birthday to all the birthday celebrants. Maligayang pati sa'yo. Happy birthday! Birthday mo, ikaw ay maligayang. Happy birthday kay City Councilor Handy Bertex Lao. Handy Lao. Happy birthday sa'yo, City Councilor Handy Lao. At ganoon din kay John Lawrence Alonso. Happy birthday kay Lopez Christopher. Kay Ma'am Lolita Alonso Montano. Happy birthday. Kay Melody Oros Gawiran. And of course, kay Lumahan Abukay Froilan. Ayan po, happy birthday sa inyong lahat. Thank you very much, Amino Squal. Of course, kay John Arnie Alonso, thank you very much. Yes, Ma'am Emerita, you're welcome. Praise the Lord. Thank you very much. Huwag natin kalimutan bukas. Bukas, mga kapatid na makalaga po ng ating pag-usapan bukas. Kaya huwag po natin kalimutan. And please invite your friends and please Lord share this video to them para maging blessing din po tayo sa kanila. Maraming salamat po. God bless you all, mga kapatid. Mga kakape, God bless you. Katulad ngayon, Thank you very much, Kas Jenny Dura Ragasa. Aba, malapit lang matapos ang bahay mo. Huwag mo kalimutan pag-blessing niya. Huwag mo kalimutan imbitahan ako. Maraming salamat, Kasin Dora Jenny Ragasa. And of course, kay Kas Flores Asuncion. Thank you very much. Thank you very much, Ma'am Messi Liberato Vitoriano. Thank you very much. God bless you. Okay, meron bang mag-birthday dito? Okay, meron pa ba? Baka meron tayong mga hindi pa na-regret dito. Yes, Oro Rinalin, maraming salamat. Ma'am Rinalin, God bless you. Yes, Manjina Balanay Bailon, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po. Raquel Bumanglag, of course, kay Kadyo, maraming salamat. Manang Mercy Ragasa, Manong Johnson, Neil, at kay Naslin, sa Ragasa family. Alonso family, our kapitan, punong barangay, Kapitan Jericho Robos Alonso, and of course, kay Ma'am Anita Domingo Alonso, kay Auntie Elsie Tapawan, kay Auntie Daling, kay Ate Mina na nandyan, maraming salamat. Juby Maria Daliego, maraming salamat. Yes, kailangan natin manalangin palagi. Thank you very much, Juby Marie, for being with us this morning. Ingat palagi at dagdagan mo ang pasensya mo. Maraming salamat, Juby. Manong Franklin Simon, dahitan, makapasbaso laking kan. Manong Franklin, kasunok at aya. Sige ito, agtos tilandasta, ti dalanta. Pangakasin Manong Franklin, awatan ako we are too busy. Maraming salamat. Alam ko busy ka rin. Minsan di tayo nagpangabot sa inyong bahay dahil minsan nakakalabas ka na. Anyway, thank you very much for your patience, Manong Franklin Simon Santos. Maraming salamat. God bless you. happy birthday to you. Ayan, so panahon na para magpaalam, mga kape. At kita ulit tayo bukas. Maraming salamat. Okay, ito po ang lingkod. Si Father Ravi Sigaut pa yung lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Huwag po natin kalimutan, magpanegatibo o positibo, unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines. Let us support LGUs, respect the frontliners, share your blessings.
Pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all.